May mga tao na kahit hindi kalakihan ang kinikita, napapansin mo na lang na gumagaan ang buhay nila habang tumatagal. May mga tao naman na malaki ang sahod, pero parang laging kulang ang pera at walang naiipon. Naisip mo na ba kung bakit may mga taong tahimik lang, pero biglang may negosyo na, may ipon na at may sariling pundasyon sa buhay? Hindi ito basta swerte lang, at lalong hindi ito dahil may koneksyon sila. May mga ginagawa sila araw-araw na hindi ginagawa ng karamihan, at dito nagsisimula ang unti-unting pagyaman. Maraming Pilipino ang masipag at kayang magtrabaho kahit pagod na. Pero ang totoo, hindi sapat ang sipag kung wala kang tamang paraan ng paghawak ng pera. May mga ugali at diskarte ang mga taong umaangat sa buhay na iba sa nakasanayan ng marami. Hindi sila basta sumusunod sa uso at hindi sila basta gumagastos dahil lang may pera sila. Mas iniisip nila ang kinabukasan kaysa sa pansamantalang saya. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Malaking bagay ang suporta mo para mas marami pa tayong matulungan na Pilipino na gustong makaahon sa hirap. Dito natin pag-uusapan ang mga tunay na aral tungkol sa pera, negosyo at tamang pag-iisip na ginagamit ng mga taong nagtatagumpay. Hindi ito tungkol sa instant na yaman, kundi tungkol ito sa tuloy-tuloy na pag-asenso. Kung gusto mong magbago ang takbo ng buhay mo, mahalagang maintindihan mo ang mga bagay na ito. Sa mundo ng pera at negosyo, hindi palaging nauuna ang may malaking sweldo. Mas nauuna ang taong marunong magkontrol sa sarili at marunong magplano. May mga taong tahimik lang, pero habang tumatagal ay mas lalo silang nagiging komportable sa buhay. Hindi sila maingay tungkol sa pera, pero makikita mo ang resulta sa paraan ng pamumuhay nila. Lahat ng ito ay bunga ng mga simpleng gawain na inuulit nila araw-araw. Ngayon naalamin natin ang 8 ginagawa ng mga taong unti-unting yumayaman na pwede mong simulan kahit saan ka pa naroroon ngayon. Hindi mo kailangan maging mayaman agad para makapagsimula. Kailangan mo lang baguhin ang ilang nakasanayan at matutong mag-isip para sa mas mahabang panahon. Kapag naintindihan mo ang mga ito, mag-iiba ang paraan ng pagtingin mo sa pera at sa buhay. At posibleng ito ang maging simula ng pagbabago na matagal mo nang hinihintay. Unang gawain, marunong silang mag-ipon bago gumastos. Ang mga taong unti-unting yumayaman ay may kakaibang ugali pagdating sa pera at sa paraan ng kanilang paggastos. Hindi sila basta bumibili ng kung ano-ano. Sa oras na may pumasok na kita sa kanilang kamay kahit matagal nila itong hinintay, ang una nilang iniisip ay kung magkano ang pwede nilang itabi para sa kinabukasan bago nila isipin ang mga bagay na gusto nilang bilhin. Para sa kanila, ang pag-iipon ay hindi tira lamang kundi ito ang unang bahagi ng kanilang kinikita na dapat ilaan. Ito ang simpleng ugali na kadalasang baliktad sa ginagawa ng maraming tao kaya hindi sila makaipon. Maraming tao ang nasasanay na gumastos muna bago mag-isip kung may matitira pa bang pera para sa ipon. Kapag may natira saka pa lang nila naiisip na magtabi, pero kadalasan ay ubos na ang kanilang kinita. Dahil dito, pakiramdam nila ay kahit anong sipag ang gawin nila, ay hindi pa rin sila umaangat sa buhay. Paulit-ulit itong nangyayari hanggang sa maging normal na lang sa kanila ang walang ipon. Samantalang ang mga taong unti-unting yumayaman ay sinisigurong may nakatabi agad bago pa man magsimula ang paggastos. Hindi kailangang malaki agad ang halaga ng iniipon para masabing nagsisimula ka ng umasenso sa buhay. Kahit maliit na halaga basta ginagawa mo palagi ay lumalaki rin ito habang tumatagal at habang tuloy-tuloy ang iyong disiplina. Ang mahalaga ay nasasanay ang sarili na kontrolin ang kagustuhan at unahin ang mas mahalagang bagay. Habang tumatagal, mas nagiging maingat ang isang tao sa bawat pisong lumalabas sa kanyang bulsa. Ito ang pundasyon kung bakit ang iba ay nagiging handa sa mas malalaking oportunidad pagdating sa negosyo at pera. Ang pag-iipon ay hindi lamang tungkol sa perang nakatabi sa bangko o sa alkansya. Ito ay tungkol sa paghubog ng ugali na marunong maghintay at hindi agad nagpapadala sa bugso ng damdamin. Kapag marunong kang maghintay, mas nagiging malinaw ang pag-iisip mo sa bawat desisyon na gagawin mo. Mas tinatanong mo ang sarili mo,
kung kailangan ba talaga ang isang bagay o gusto mo lang ito sa sandaling iyon. Ito ang klase ng pag-iisip na madalas makikita sa mga taong dahan-dahan pero tuloy-tuloy ang pag-angat sa buhay. Kapag nasanay kang inuuna ang pag-iipon bago gumastos, unti-unting nagbabago ang direksyon ng iyong kinabukasan. Hindi ka na madaling mataranta sa tuwing may bigla ang gastusin o may problemang pinansyal na dumarating. Nagkakaroon ka ng lakas ng loob na sumubok ng bagong pagkakakitaan dahil alam mong may nakahanda kang pondo. Mas nagiging kampante ang pakiramdam mo dahil alam mong may bunga ang iyong disiplina. Dito nagsisimula ang tunay na pag-asenso na hindi mabilis pero siguradong tumatagal at lalo pang lumalaki habang tumatagal. Ikalawang gawain, hindi nila pinapakita ang lahat ng pera na meron sila. May mga tao na kahit lumalaki na ang kinikita, ay hindi mo agad mapapansin na sila ay umaangat na sa buhay. Simple pa rin silang manamit, simple pa rin silang kumilos, at hindi mahilig magpakitang gilas sa harap ng ibang tao. Hindi dahil wala silang kakayahan, kundi dahil alam nila na hindi kailangang ipaalam sa lahat ang kanilang kalagayan sa pera. Mas pinipili nilang manatiling tahimik kaysa gumastos para lang mapahanga ang mga tao sa paligid nila. Sa ganitong paraan, mas napoprotektahan nila ang kanilang pinaghirapan at mas tumatagal ang kanilang ipon. Habang ang iba ay abala sa pagpapakita, sila naman ay abala sa pagbuo ng mas matibay na pundasyon. Karaniwan sa maraming tao ang gustong ipakita agad ang bunga ng kanilang kita kapag nagsisimula na silang kumita ng mas malaki. Kapag may bagong sweldo, bagong sideline o bagong negosyo, gusto agad bumili ng mamahaling gamit bilang patunay na sila ay umasenso. Pakiramdam nila na ito ang sukatan ng tagumpay at ito ang magpapakita sa iba na sila ay may narating na. Sa umpisa, masarap sa pakiramdam ang ganitong sitwasyon dahil nakakakuha sila ng atensyon at paghanga. Pero habang tumatagal, napapansin nila na mas mabilis lumabas ang pera kaysa pumasok. Ito ang dahilan kung bakit maraming kumikita ng malaki pero nananatiling walang ipon at laging nagsisimula ulit sa wala. Ang may disiplina sa pera ay hindi basta nagpapadala sa ganitong klaseng pressure na galing sa paligid. Hindi nila iniisip kung ano ang sasabihin ng ibang tao tungkol sa kanilang suot, gamit o sasakyan. Mas mahalaga sa kanila ang katahimikan ng isip kaysa sa papuri ng ibang tao. Kahit may kakayahan silang bumili ng mamahaling bagay, pinipili pa rin nilang maghintay kung hindi naman ito kailangan. Iniisip muna nila kung ang gagastusin ba ay makakatulong sa kanilang kinabukasan o panandalian lang ang saya. Dahil sa ganitong pag-iisip, mas bihira silang magkamali sa paghawak ng pera. Isa pa sa dahilan kung bakit hindi sila palabigay sa luho ay dahil malinaw sa kanila ang kanilang direksyon sa buhay. May plano sila kung saan dapat mapunta ang bawat kinikita nila. Hindi lang sila nagtatrabaho para may magastos, kundi nagtatrabaho sila para may maitabi at may mapalago. Mas gusto nilang ilagay ang pera sa ipon, puhunan o bagay na pwedeng magbigay ng dagdag na kita sa hinaharap. Iniisip nila ang susunod na mga taon kaysa sa kasiyahang mararamdaman sa loob lamang ng ilang oras. Ito ang klase ng pag-iisip na madalas makita sa mga taong dahan-dahan pero tuloy-tuloy ang pag-angat sa buhay. Kapag nasanay kang hindi kailangang ipakita ang lahat ng meron ka, mas nagiging tahimik pero mas nagiging matatag ang iyong buhay. Hindi ka madaling mainggit at hindi ka rin madaling maubos ang pera dahil sa pakikipagsabayan sa iba. Mas nagiging kontrolado ang bawat desisyon mo pagdating sa paggastos at mas nagiging maingat ka sa bawat hakbang. Ikatlong gawain, inuuna nila ang dagdag kita bago dagdag gastos. Hindi lahat ng tumataas ang sahod ay umaangat ang buhay dahil may mga taong habang lumalaki ang kita ay lalo ring lumalaki ang gastos. Kapag nadagdagan ang kinikita, nadadagdagan din ang luho, nadadagdagan ang bayarin at nadadagdagan ang obligasyon. Sa huli, pareho pa rin ang pakiramdam na kapos kahit mas malaki na ang pumapasok na pera. Ito ang sitwasyon na madalas mangyari kapag inuuna ang paggastos kaysa sa paghanap ng paraan para palaguin ang kita. Ang taong marunong umasenso ay kabaliktaran ang ginagawa sa ganitong sitwasyon. Kapag may dagdag na kita, hindi agad iniisip kung ano ang pwedeng bilhin. Mas iniisip muna kung paano pa ito madadagdagan. Imbes na bumili ng bagong gamit, iniisip nila kung pwede ba itong gawing puhunan. Imbes na ubusin sa luho,
Iniisip nila kung may paraan para kumita ulit ang perang hawak nila. Dito nagsisimula ang malaking kaibahan ng direksyon ng buhay ng isang tao. Sana siyang karamihan na kapag may extra na pera, ay ginagamit ito para gumaan ang pakiramdam. Walang masama sa pag-reward sa sarili. Pero nagiging problema kapag ito ang palaging inuuna. Kapag nasanay ang isip na gastos agad ang solusyon sa tuwing may pera, mahirap nang makaalis sa ganitong cycle. Habang tumatagal, mas lumalaki ang pangangailangan pero hindi naman lumalaki ang ipon. Ito ang dahilan kung bakit maraming matagal nang nagtatrabaho pero wala pa ring malinaw na pagbabago sa buhay. Ang taong gustong umangat ay laging may tanong sa sarili tuwing may papasok na pera. Paano ko ito mapapalago? Paano ko ito magagamit para kumita ulit? Paano ko ito gagawing daan para mas gumaan ang buhay ko sa hinaharap? Dahil sa ganitong pag-iisip, nagiging mas maingat sila at mas nagiging matalino sa bawat desisyon. Hindi sila natutuwa sa sandaling ginhawa kung kapalit naman ay pangmatagalang hirap. Kapag nasanay kang unahin ang dagdag kita bago dagdag gastos, unti-unti mong mararamdaman ang pagbabago. Mas nagiging kontrolado ang buhay mo dahil hindi ka umaasa sa iisang pinagkukunan ng pera. Nagkakaroon ka ng lakas ng loob na sumubok ng negosyo, sideline o bagong oportunidad. Habang ang iba ay naghahabol sa bayarin, ikaw naman ay nag-iisip kung paano padadami ang pumapasok na pera. Sa paglipas ng panahon, dito mo makikita na ang maliit na disiplina araw-araw ang nagiging dahilan ng malaking pag-angat sa buhay. Ika-4 na gawain, marunong silang maghintay at hindi padalos-dalos sa desisyon. Isa sa napapansin sa mga taong unti-unting umaangat sa buhay ay hindi sila basta gumagawa ng desisyon kapag pera ang usapan. Hindi sila agad naakit sa mga bagay na mukhang maganda sa simula, pero hindi naman sigurado ang magiging resulta. Sanay silang mag-isip ng mabuti bago kumilos, lalo na kung may kinalaman sa malaking gastos o malaking oportunidad. Hindi sila natatakot maghintay kung alam nilang mas makakabuti ito sa hinaharap. Para sa kanila, mas mahalaga ang tamang timing kaysa sa mabilis na galaw. Maraming tao ang nadadala sa excitement kapag may nakita silang pagkakataon na kumita o makabili ng gusto nila. Dahil sa sobrang bilis ng desisyon, minsan hindi na nila napag-aaralan kung tama ba ang kanilang gagawin. Kapag nagkamali, saka pa lang nila naiisip na sana naghintay muna sila. Ang ganitong sitwasyon ang dahilan kung bakit maraming pera ang nasasayang sa maling hakbang. Hindi dahil kulang sa sipag, kundi dahil kulang sa pag-iingat. Ang may disiplina sa pera ay hindi basta sumusunod sa bugso ng damdamin. Kapag may gustong bilhin, binibigyan muna nila ng panahon ng sarili para pag-isipang mabuti. Kapag may gustong pasukin na negosyo, inaalam muna nila ang posibleng mangyari bago maglabas ng pera. Hindi sila nahihiyang umatras kung nakikita nilang may malaking risk. Para sa kanila, mas mabuti ang sigurado kaysa sa mabilis pero alanganin. Ang kakayahang maghintay ay isa sa pinakamahirap gawin, lalo na kung sanay ang isang tao sa agarang resulta. Pero ito rin ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit ang iba ay tuloy-tuloy ang pag-angat. Habang ang karamihan ay nagmamadali, sila ay tahimik lang na naghahanda. Habang ang iba ay gumagastos agad, sila ay nag-iipon muna ng sapat na kaalaman at sapat na pondo. Dahil dito, mas handa sila kapag dumating ang tamang pagkakataon. Kapag nasanay kang hindi padalos-dalos sa desisyon, mas kokonti ang pagkakamali mo sa pera. Mas nagiging malinaw ang bawat hakbang na gagawin mo at mas nagiging maayos ang takbo ng iyong plano. Hindi ka madaling maloko, hindi ka madaling ma-pressure at hindi ka madaling maubusan. Unti-unti mong mararamdaman na mas nagiging kampante ang buhay dahil alam mong pinag-iisipan mo ang bawat galaw. Ito ang ugali na madalas tahimik lang pero sa paglipas ng panahon ay nagdadala ng malaking pagbabago sa buhay. Ika-5 gawain, hindi sila umaasa sa iisang pinagkukunan ng kita. Isa sa napapansin sa mga taong patuloy na gumagaan ang buhay ay hindi lang iisa ang pinanggagalingan ng kanilang pera. Kahit may maayos silang trabaho, hindi doon nagtatapos ang kanilang paghahanap ng paraan para kumita. Alam nila na delikado kapag iisa lang ang inaasahan, lalo na sa panahon na mabilis magbago ang sitwasyon ng buhay. Kapag may nangyari sa pangunahing kita, pwedeng maapektuhan ang buong plano kung walang ibang sasalo. Dahil dito,
Mas maaga pa lang ay naghahanap na sila ng ibang mapagkukunan ng pera. Iniisip nila ang seguridad sa hinaharap at hindi lang ang ginhawa sa kasalukuyan. Maraming tao ang kampante na basta may sweldo bawat buwan ay ayos na ang lahat. Hindi nila iniisip na pwedeng mawala ang trabaho, pwedeng magkasakit, o pwedeng magkaroon ng bigla ang problema sa pamilya. Kapag dumating ang ganitong sitwasyon, saka pa lang sila naghahanap ng paraan kung paano kikita. Ang problema, mahirap magsimula kapag gipit na at wala ng sapat na ipon o puhunan. Dito nararanasan ng stress at takot dahil pakiramdam nila ay wala silang ibang choice. Ito ang dahilan kung bakit maraming nahihirapan bumangon kapag may bigla ang pagbabago sa buhay. Ang may tamang pag-iisip sa pera ay hindi naghihintay ng problema bago kumilos. Habang maayos pa ang kanilang kalagayan, doon pa lang ay naghahanda na sila para sa mga susunod na taon. Maaring magsimula sa maliit na sideline, maliit na negosyo, o simpleng paraan para magkaroon ng extra income. Hindi mahalaga kung maliit sa umpisa, basta tuloy-tuloy at may posibilidad na lumaki habang tumatagal. Unti-unti nilang binubuo ang ikalawang pinagkukunan ng kita hanggang sa maging matatag ito. Sa paglipas ng panahon, ang maliit na kinikita ay pwedeng maging malaking tulong. Bukod sa dagdag pera, nagbibigay din ito ng mas malaking kumpiyansa sa sarili. Mas nagiging panatag ang pakiramdam kapag alam mong hindi ka nakadepende sa iisang source lamang. Kapag may isang humina, may isa pang pwedeng sumalo sa pangangailangan. Kapag may isang nawala, may isa pang natitira na pwedeng sandalan. Ito ang dahilan kung bakit mas matatag ang mga taong may higit sa isang pinagkukunan ng kita. Hindi sila madaling matakot sa pagbabago dahil handa sila sa maraming posibleng mangyari. Kapag nasanay kang gumawa ng paraan para dumami ang pumapasok na pera, nag-iiba ang takbo ng iyong buhay. Hindi ka na basta naghihintay lang ng sweldo, kundi ikaw na mismo ang naghahanap ng oportunidad. Mas nagiging bukas ang isip mo sa negosyo, sa bagong skills, at sa ibang paraan ng pagkakakitaan. Unti-unti mong mararamdaman na mas hawak mo ang direksyon ng iyong kinabukasan. Habang ang iba ay umaasa lang sa iisang kita, ikaw naman ay dahan-dahan na bumubuo ng mas matibay na pundasyon. At sa pagdaan ng panahon, dito nagsisimulang mabuo ang buhay na hindi lang sapat, kundi tunay na umaangat. Ika-6 na gawain. Patuloy silang natututo tungkol sa pera at negosyo. Hindi tumitigil sa pag-aaral ang mga taong gustong umangat sa buhay kahit tapos na sila sa eskwela. Naniniwala sila na kulang ang sipag kung wala namang bagong kaalaman na nadadagdag sa kanilang isip. Habang tumatagal, naiintindihan nila na ang mundo ng pera at negosyo ay laging nagbabago. Kung hindi ka sasabay sa pagbabago, maiiwan ka kahit gaano ka pa kasipag magtrabaho. Dahil dito, ginagawa nilang ugali ang patuloy na pagkatuto sa kahit anong paraan. Para sa kanila, ang kaalaman ay isa sa pinakamahalagang puhunan. Maraming tao ang kontento na sa kung ano ang alam nila sa kasalukuyan. Kapag may trabaho na, pakiramdam nila sapat na iyon para mabuhay. Hindi na nila iniisip na may mas maayos pang paraan para kumita o magpalago ng pera. Ang problema, kapag pareho lang ang alam mo sa loob ng maraming taon, pareho lang din ang magiging resulta. Walang pagbabago kung walang bagong natututunan. Ito ang dahilan kung bakit ang iba ay nananatili sa parehong sitwasyon kahit matagal nang nagtatrabaho. Ang taong may pangarap umasenso ay laging naghahanap ng bagong kaalaman. Nagbabasa, nakikinig, nanonood, at nag-aaral mula sa mga taong may karanasan na sa pera at negosyo. Hindi nila iniisip na sayang ang oras sa pag-aaral dahil alam nilang babalik din ito sa kanila. Kahit pa unti-unti, ang bawat bagong natutunan ay nagiging dagdag lakas sa kanilang diskarte. Mas nagiging malinaw sa kanila kung paano gumagalaw ang pera. Mas naiintindihan nila kung paano iwasan ang pagkakamali na karaniwan sa karamihan. Habang dumarami ang kaalaman, dumarami rin ang oportunidad na nakikita nila. Yung iba hindi napapansin ng maraming tao, pero sa kanila malinaw na pagkakataon iyon. Mas mabilis silang makadesisyon dahil may sapat silang alam sa ginagawa nila. Hindi sila basta sumusunod sa sabi-sabi lang, mas pinipili nilang umintindi muna bago sumubok. Dahil dito, mas mataas ang chance na magtagumpay ang kanilang mga hakbang. Kapag nasanay kang laging may bagong natututunan, unti-unti ring nagbabago ang takbo ng buhay mo. Mas nagiging malawak ang pag-iisip mo at mas nagiging bukas ka sa mas malaking posibilidad.
hindi ka na limitado sa kung ano lang ang nakasanayan mo noon. Mas nagiging handa ka sa negosyo, sa investment, at sa mas malalaking responsibilidad. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mo na ang kaalaman na inipon mo ang siyang nagdala sa iyo sa mas maayos na kalagayan. Ito ang isa sa mga ugali na tahimik lang pero malakas ang epekto sa pagyaman. Ikapitong gawain. Marunong silang umiwas sa utang na walang pakinabang. Hindi lahat ng utang ay masama. Pero ang mga taong gustong umasenso ay talagang maingat pagdating sa paghiram ng pera. Hindi sila basta nangungutang para lang mabili ang gusto nila sa sandaling makaramdam sila ng inggit o excitement. Iniisip muna nila kung ang utangin ba ay makakatulong sa kanilang kumita o lalo lamang silang mahihirapan sa bandang huli. Alam nila na ang maling utang ay pwedeng maging dahilan para matagal silang hindi makaipon kahit gaano pa sila kasipag. Dahil dito, mas pinipili nilang maghintay at mag-ipon kaysa pumasok sa obligasyon na hindi sigurado ang balik. Para sa kanila, mas mabuti ang mabagal na usad na walang alalahanin kaysa mabilis pero puno naman ng bayarin. Maraming tao ang nasasanay sa utang bilang solusyon sa tuwing may kakulangan sa pera. Kapag may gustong bilhin at kulang ang budget, ang unang naiisip ay mangutang kaysa maghintay. Sa umpisa parang walang problema dahil nabibili agad ang gusto at gumagaan ang pakiramdam. Pero habang dumarami ang utang, mas lumalaki rin ang buwanang bayarin na kailangang harapin. Dumadating sa punto na nagtatrabaho ka na lang para magbayad at hindi na para umangat ang buhay. Ito ang sitwasyon na gustong iwasan ng taong may malinaw na plano at may disiplina sa pera. Ang may tamang pag-iisip sa pera ay marunong magtanong sa sarili bago gumawa ng desisyon na umutang. Kailangan ba talaga ito? O gusto ko lang dahil nakikita ko sa ibang tao? Makakatulong ba ito para kumita ako o dagdag gastos lang na magpapabigat sa akin? May paraan ba para pag-ipunan muna kahit medyo matagal bago makuha? Kaya ko ba itong bayaran kahit may mangyaring hindi inaasahan? Sa simpleng pag-iisip na ito, maraming maling hakbang ang naiiwasan at mas nagiging maayos ang takbo ng pera. May mga pagkakataon na kailangan talaga ang utang, lalo na kung para sa negosyo, pag-aaral o mahalagang pangangailangan. Pero kahit sa ganitong sitwasyon, hindi pa rin sila basta pumapasok ng walang malinaw na plano. Tinitingnan muna nila kung kaya ba itong bayaran kahit hindi agad kumita. Pinag-aaralan nila kung may sapat silang kakayahan para panindigan ang responsibilidad. Hindi sila umaasa sa swerte lang o sa pag-asa na somehow ay magiging okay din. Dahil sa ganitong pag-iingat, mas bihira silang malubog sa problema sa pera. Kapag nasanay kang umiwas sa utang na walang pakinabang, mas gumagaan ang pakiramdam mo sa araw-araw na pamumuhay. Hindi ka natatakot sa bawat due date at hindi ka laging nag-iisip kung saan kukuha ng pambayad. Mas nagiging malaya kang magplano para sa kinabukasan dahil hindi ka nakatali sa maraming obligasyon. Mas marami kang pagkakataon na mag-ipon, magnegosyo at mag-invest sa mas mahalagang bagay habang ang iba ay nahihirapan sa kakabayad. Ikaw naman ay dahan-dahan na lumalayo sa alalahanin. Ikawalong gawain. May malinaw silang plano para sa kinabukasan. Hindi basta nagtatrabaho lang ang mga taong unti-unting yumayaman, kundi may malinaw silang direksyon kung saan nila gustong makarating. Alam nila kung bakit sila nagsisikap at alam nila kung para saan ang bawat perang kanilang kinikita. Hindi lang sila nabubuhay para sa pang-araw-araw na gastusin, kundi may iniisip silang mas mahabang panahon. May target sila kung kailan gusto magkaroon ng ipon, kailan gusto magnegosyo, at kailan gusto gumaan ang buhay. Dahil may malinaw silang plano, mas nagiging maingat sila sa bawat desisyon na kanilang ginagawa. Hindi sila madaling malihis ng landas dahil alam nila kung saan sila papunta. Maraming tao ang nagtatrabaho ng matagal, pero walang malinaw na patutunguhan. Gigising, papasok sa trabaho, sasahod, gagastos, tapos uulit na naman sa susunod na buwan. Walang masama sa ganitong routine, pero mahirap umasenso kung walang direksyon ang ginagawa. Kapag walang plano, madaling maubos ang pera sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Madaling madala sa uso, madaling mainggit, at madaling magkamali sa paggastos. Ito ang dahilan kung bakit ang iba ay matagal nang nagtatrabaho, pero pakiramdam nila ay wala pa ring nangyayari. Ang taong may malinaw na plano ay iba ang pag-iisip sa tuwing hahawak ng pera. Bawat kita ay may nakalaan na, may para sa ipon,
May para sa pangangailangan at may para sa pagpapalago. Hindi man eksakto ang plano sa umpisa, mahalaga na may direksyon na sinusundan. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw kung ano ang dapat unahin at kung ano ang dapat iwasan. Mas nagiging disiplinado ang galaw dahil may dahilan ang bawat paghihirap. Hindi sila madaling panghinaan ng loob dahil alam nilang may patutunguhan ang kanilang ginagawa. Malaking tulong din ang pagkakaroon ng plano para hindi madaling sumuko. Kapag may pagsubok sa pera, hindi agad nawawala ng pag-asa dahil alam nila na bahagi iyon ng proseso. Mas kaya nilang magtiis sa ngayon dahil may nakikita silang magandang resulta sa hinaharap. Mas kaya nilang umiwas sa luho dahil alam nilang may mas mahalagang pinag-iipunan. Mas nagiging matatag ang loob dahil may malinaw na dahilan kung bakit sila nagsusumikap. Ito ang ugali na madalas makita sa mga taong tahimik lang pero siguradong umaangat sa buhay. Kapag nasanay kang may plano sa bawat galaw mo sa pera, unti-unti ring nagbabago ang takbo ng iyong buhay. Hindi ka na basta sumusunod sa agos, kundi ikaw na mismo ang gumagawa ng sariling direksyon. Mas nagiging kontrolado ang paggastos at mas nagiging maayos ang pag-iipon. Mas nakikita mo kung paano unti-unting nabubuo ang mga pangarap na dati ay iniisip mo lang. Habang ang iba ay nalilito kung saan papunta, ikaw naman ay dahan-dahan na lumalapit sa gusto mong marating. At dito mo mapapatunayan na ang taong may malinaw na plano ay mas may malaking chance na yumaman sa paglipas ng panahon. Akala ng karamihan mahirap yumaman, pero ang totoo mas mahirap manatiling mahirap kung alam mo ang tamang ginagawa araw-araw. Hindi kailangan ng sobrang talino, hindi kailangan ng malaking puhunan, at lalong hindi kailangan ng swerte para magsimulang umasenso. Ang kailangan ay tamang ugali, tamang pag-iisip, at disiplina na kayang panindigan kahit walang nakakakita. Maraming tao ang naghahanap ng mabilis na paraan para yumaman, pero nakakalimutan nila na ang tunay na pag-asenso ay dahan-dahan binubuo. Kung napansin mo, ang mga taong tuloy-tuloy ang pag-angat ay hindi nagmamadali pero hindi rin sila tumitigil. Ang 8 gawain na napag-usapan ay hindi sikreto ng mayayaman lang. Ito ay mga simpleng prinsipyo na kayang gawin ng kahit sino basta handang magbago. Nagsisimula ito sa maliit na desisyon araw-araw hanggang sa maging ugali na hindi mo na kailangang pilitin. Kapag nagbago ang ugali mo sa pera, magbabago rin ang direksyon ng buhay mo. Unti-unti mong mapapansin na mas nagiging maayos ang takbo ng lahat kahit walang biglang milagro. Hindi mo kailangang gawin agad lahat ng sabay-sabay. Kahit isa lang ang simulan mo at gawin mo araw-araw ay may mangyayari. Ang mahalaga ay hindi ka na bumalik sa dating nakasanayan na walang direksyon. Habang tumatagal, ang maliliit na pagbabago ay nagiging malaking resulta. Ito ang paraan kung bakit ang iba ay dahan-dahan pero siguradong umaangat sa buhay. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel. Para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin, paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Malaking tulong ang suporta mo para mas marami pa tayong maibahaging kaalaman tungkol sa pera, negosyo at tamang pag-iisip sa buhay. Sa bawat video na ginagawa natin, layunin nating mas maraming Pilipino ang matuto kung paano makaahon sa hirap. Hindi man ito mabilis, pero posible ito basta may disiplina at tamang mindset. Kung gusto mong magbago ang takbo ng iyong buhay, magsimula ka sa paraan ng iyong pag-iisip. Tandaan mo, hindi hadlang ang maliit na kita kung marunong kang humawak ng pera. Hindi hadlang ang mabagal na simula kung tuloy-tuloy ang iyong ginagawa. Hindi hadlang ang hirap kung malinaw ang direksyon na gusto mong marating. Ang tunay na pagyaman ay hindi nangyayari sa isang araw, kundi nabubuo sa mga desisyon na inuulit mo araw-araw. Simulan mo ngayon manatiling disiplinado. At darating ang panahon na ikaw naman ang magpapatunay na posible ang umasenso sa buhay.